Muling tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang paglaban sa kahirapan sa bansa. Kabilang sa mahakbang ng ahensya ang Sustainable Livelihood Program, katuwang ang pribadong sektor para sa mga mahihirap na pamilya. Kung paano ito ipinatutupad, alamin po natin sa ulat ni Benj Bondo. Bigyan mo ng isda ang tao at mapapakain mo siya sa isang araw. Turuan mo siyang mangisda at mapapakain niya ang sarili niya habang buhay. Ang konseptong ito ang patuloy na isinasabuhay ng Department of Social Welfare and Development sa pagsusulong ng mga programa laban sa kahirapan. Kabilang dito ang pagsasagawa ng Sustainable Livelihood Program para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps. Nakatutok ang programa sa pagkakaroon ng sapat na kita, paglikha ng pantay na oportunidad sa kapital at ang pagbangon mula sa mga hamon ng panahon na direktang nakaapekto sa kabuhayan ng mga mamamayan. Nakapaloob dito ang paghubog ng kasanayan sa pagnenegosyo at ang pagbibigay ng puhunan ng walang kolateral at interes para sa mga benepisyaryo. Sinisigurado na ang pagtawid sa kaunlaran ay tuloy-tuloy kaya meron kaming Sustainable Livelihood Program. Ang Sustainable Livelihood Program, ang pinakalayunin ay makagawa ng palagiang hanap buhay para sa ikakaunlad at ikayayaman ng lahat. Ang pribadong sektor naman, umaayuda sa pamamagitan ng paglikha ng merkado kung saan maaaring ibenta ang mga produkto ng ating mga kababayan. Bukod dito, tinuturuan rin ng mga pamilya ng tamang paghawak ng kapital at pamumuhunan upang mas mapalago pa ang kanilang papasuking kabuhayan. Sa kasalukuyan, umabot na sa higit 400,000 individual mula sa higit 1,000 mga bayan sa buong bansa ang natulungan ng programa. Naniniwala ako na itong aming convergence of keeping children in school and keeping them healthy and providing sustainable livelihood is really providing the opportunity for the poor to have the opportunity to help themselves move out of poverty. Sa kasalukuyan, nasa 24.9% ang poverty incidence rate ng bansa. Target ng DSWD na mapababa ito sa 18% sa taong 2016. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.